Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Binabati ko po ang bawat isa. Saan man po kayo dako ngayon, nasa loob man po ng bahay o ng anumang lugar po saan kayo ngayon dahil live streaming nga po tayo. Binabati ko po namin kayo ng isang mapagpalang araw at sa ngalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Isang pagkakataong muli na tayo po ay makarinig ng salita ng ating Panginoon sa umaga pong ito. So bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat dahil napakabuti mo nga po, Panginoon, itong panahon para makinig po kami ng inyong banal na salita at dalangin ko po, nagabayan at tulungan niyo po kami, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang sumama sa amin at ikaw, Panginoon, ang may taas sa oras pong ito, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ang ating pong teksto sa umaga pong ito ay matatagpuan po natin dito sa 1 Peter chapter 2 verse 21. Sa English po, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow His steps. Sa Tagalog po, sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwan ng halimbawa upang kayo'y maging mangagsunod sa mga hakbang niya. Ayan po, so mula po dito sa talatang binasa po natin, ang ating pong pag-uusapan o pag-aaralan po sa umaga pong ito ay ang katangian po ng ating Panginoong Jesus. The character of Jesus Christ. Sa mga nagdaang mga linggo po, napakinggan po natin ang mensahe ng ating mga pastor tungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kung ano po ang kanyang ginawa, at ano po yung nangyari sa kanya. Alam naman po natin, siya'y nagkatawang tao para tayo magkaroon ng kaligtasan at sa ating mga kasalanan. At sa kanyang 3 taon po na pagmiministeryo dito sa lupa, nalaman naman po natin na pumunta po siya sa iba't ibang mga lugar upang magturo at mangaral. At marami pong taong namangha sa kanya. Bakit? Sabi po nila, kakaiba po siya. Anong katangian meron siya? Bakit naiiba po siya? Okay. Makikita po natin dito na sa pagtuturo po noon ng ating Panginoong Hesus, kung ano po yung sinasabi niya, yun po yung kanyang ginagawa. Ayan. Kaya dito po, sa binasa po natin, sabi nag-iwan siya ng halimbawa na dapat po natin sundan. Sundin ang kanyang mga, sundan ang kanyang mga hakbang. Ayan, dahil sabi nga rito sa huling bahagi, iniwan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Jesus is our example, not only in action, but in character. Sabi nga po sa Romans, be confirmed to His image. And to be confirmed to His image is basically being confirmed to His character. Sometimes we are singing, I want to be like Jesus. Ayan. Gusto kong maging kagaya mo, Jesus. Gaano po tayo kaseryoso doon? Ayan. Kaya sa oras pong ito, talakayin po natin ang ilang katangian ng ating Panginoong Hesus na dapat nating lakaran o tularan bilang mga anak ng Diyos o mananampalataya po sa Kanya. So una po na ating talakayin na katangian ng ating Panginoong Hesus, Jesus Christ was loving. Ang katangiang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nagbabago. Di ba po? Sabi po sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So, hindi po nagbabago yung love ni Lord. Ayan. Ang pag-ibig ng Diyos ay wagas at tapat. Isang pag-ibig na ang tanging hinahangad po niya ay yung kabutihan ng kanyang iniibig. Ganun po ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Na karaniwan, ang pag-ibig ng tao ay may hangganan.
At minsan nahahaluan po ito yung pagkamakasarili. Ngunit, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi lang po katangian ng ating Panginoong Hesus. Ito din po ay kanyang kalikasan. Yan po rin po ang Panginoon. Our Savior or the Savior love was manifested in two ways. Ayan, ipakita po yun dito ng dalawang way. Una po, yung love niya sa kanyang ama, to His Father. Ayan, sa John 14:31, but that the world may know that I love the Father. Ayan, yung part doon, sabi po doon, that the world may know that I love the Father. So Jesus manifested this love by obedience to the Father. At dito rin po sa John 6:38, sabi nga, for I came down from heaven, not to do my own will, but the will of the Father that sent me. Yan. Ganun po ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang Ama. Ayan. Tayo po, mahal din po ba natin ang ating Panginoon na siyang tumawag at nagsugo po sa atin? Ayan, ito rin po ang Panginoon. Isa pa po ay pinakita niya rin po yung kanyang pagmamahal sa mga tao. Ayan, sa mga tao. Alam naman po natin, we are all sinners. Tayo pong lahat ay naligaw dahil sa ating mga kasalanan. But, in Luke chapter 19 verse 10, anong sabi po doon? Jesus came to seek and to save that which was lost. Ayan. And the supreme proof of this love was voluntarily dying for us. Diba? Voluntarily. Binigay niya po yung buhay niya sa atin dahil mahal niya po tayo. John 15:13, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. At even until now, mga kapatid, Jesus continues to manifest His love to us daily by daily care and sustenance. Diba? Araw-araw po yun, nararanasan po natin yung love ng Panginoon. He cares for us. He sustains us. Dahil mahal niya po tayo. Kaya nga, ito po yung greatest commandment ni God, diba? Sa Matthew 22:37-39, na thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. That is the first and great commandment. And the second, sabi doon, is love thy neighbor as you love thyself. Gusto rin po ng Panginoon na ipakita po natin ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Siyempre, number one lagi ang ating Panginoon. Ayan, Jesus Christ was loving. At pangalawa pong katangian ng ating Panginoon na ating tatalakayin ay Jesus Christ was compassionate. Ayan. Jesus' compassion was manifested towards the multitudes. Mababasa po natin yan sa Mark chapter 6 verse 34. And Jesus, when He came out, saw much people and was moved with compassion toward them. Ayan, nahabag po sa kanila. Nakita niya po yung kalagayan ng maraming taong sumusunod sa Kanya sa panahon na yon. They were as sheep not having a shepherd. So, may we too have compassion like this. Gaya po ng ating Panginoon. Jesus' compassion caused Him to be concerned for the people's need. Yung physical need ng mga tao. Ayan, alam naman po natin sa kanyang pagmiministeryo noon, nakita niya po yung kalagayan ng mga tao sa kanyang kapaligiran. Sa Matthew 20 verse 34, nandun po yung taong mga may sakit, gaya yung bulag, di ba? Hindi po siya nakakita. At nung tumingin ang Panginoon sa kanya, nagkaroon po siya ng habag, di ba? At anong ginawa ng ating Panginoon? Pinagaling po siya. Because of His compassion, mayroong habag ng Panginoon sa mga tao na nasa paligid niya. Kaya yung mga may sakit, pinagaling niya rin po sila. Even po yung may sakit sa ketong,
Diba? Sa Mark 1:40, pinagaling din po niya. Pinakain niya din po yung mga taong nagugutom. Hindi niya po hinayaan nagutom yung mga taong sumusunod po sa kanya. Pinakain niya po ang lahat-lahat. Ganun po yung love and compassion ng Panginoon sa atin. Jesus demonstrated His compassion with actions. Ayan, tignan niyo po, with actions. Hindi lang po nagsasalita, hindi niya lang kinakausap po yung mga tao, pero pinakita niya po, pinagaling niya po sila, actual na ginawa niya po yun. Jesus show us or leave us an example. So let us also show compassion to others, both in word and in deed. Hindi lang po sa salita, kundi kahit din po sa gawa. Kaya sa panahon natin po ngayon, mga kapatid, time of pandemic, okay, sa sitwasyon natin, nababalitaan po natin ngayon yung tinatawag natin community pantry. Ayan, I really appreciate yung mga taong gumagawa ng paraan para makatulong sa kanilang mga kapwa. Mayroon po silang habag sa kanilang mga kapwa. Ayan, kasi sa sitwasyon po natin ngayon, di ba, marami pong nahihirapan, marami pong nagugutuman, pero ayan, gusto ng Panginoon na makita rin po natin sila at magkaroon din po tayo ng compassion sa kanila po. At ang habag ng Diyos ay nararapat din po yan na suklian ng tao ng habag sa kanyang kapwa. Ang habag sa kapwa po ang nagtutulak sa isang tao na gumawa ng mabuti. Bakit ko nasabi po yun? Kasi kung wala kang pakialam sa tao nasa paligid mo, paano mo sila tutulungan? Paano ka magkakaroon ng habag? Maaring sabihin mo, hayaan mo nga sila, bahala ang buhay nila. Ayan. Madali po ang mag-abot ng tulong na wala pong inaasahang kapalit sa mga taong nangangailangan kung tayo po ay may habag. Ayan, kung tayo ay nahahabag sa kanya o sa kanila. So, lalo na pa po sa mga anak ng Diyos, di ba? Alam ko rin po na magagawa rin po natin ang mabuti sa ating kapwa sapagkat naranasan na rin po natin yung habag at biyaya ng Diyos. Amen? Purihin po ang Panginoon. Ayan, at ang pangatlo pong katangian ng ating Panginoong Jesus ay Jesus Christ was humble. Ayan, so how did Jesus Christ demonstrated His humility? Jesus demonstrated His humility by washing the disciples' feet, di ba? Sa ginawa niya pong yan, di ba? Nagpapakita po yun na mayroon po siyang pagpapakumbaba. And in Philippians chapter 2, verse 8, and being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death. Ayan, di ba? He humbled Himself. Yes, humility is part of God's character. Jesus had all the right to maintain His high positions, but despite that, He chose to become low. And if Jesus showed a humble spirit, so there is no reason why we cannot do the same. Diba po, mga kapatid? So as children of God, we are also expected to be humble in moments of triumph and honor. A humble spirit encourages us to give all the glory, all the praises to our Lord Jesus Christ. For it is He who should always be lifted up and honored. Yan. Humbling ourselves is one of the things that God requires so that we might be considered great in His sight. Yan, mababasa po natin yan sa Micah chapter 6, verse 8. Na humbling ourselves is one of the things God requires so that we might be considered great in His sight. At doon po sa James chapter 4 verse 10, sabi rin po doon, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. But in Matthew chapter 23 verse 12, ano din po ang mababasa po natin doon? He that exalteth himself shall be abased,
but he that humbleth himself shall be exalted. Purihin po ang Panginoon. Kung tignan po natin ang buhay ng ating Panginoong Jesus, even during his baptism, di ba, nagpabautismo po siya kay John the Baptist. Okay. Makikita pa rin po doon yung kanyang pagpapakumbaba. At ano po nangyari sa kanya? Doon, nagsalita po ang Ama. Anong sinabi? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Purihin po ang Panginoon. So, si Jesus po, o Jesus Christ, ang ating inspirasyon. Siya po yung ating modelo sa mataas na uri ng pamumuhay. Anong uri ng kapakumbabaan ang dapat nating tularan? Tularan po natin ang kapakumbabaang hindi po nakabatay sa posisyon. Likas na sa karamihan ng tao ang naghahangad ng mataas na posisyon, di ba? Yan, alam naman po natin yan, naririnig naman po natin yan. Hindi lamang po sa bawat sektor na kanyang kinabibilangan, kundi maging sa lipunan na kanyang ginagalawan. Ngunit, kabaliktaran po ito ni Jesus, na hindi niya po ipinagpilitan ang kanyang pagiging Diyos, at sa halip ay tinanggap niya ang maging tao upang matupad ang dakilang hangarin ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya po, tularan natin ang kapakumbabaan na kahandang isang tabi ang karapatan. Kung sa tao po, alam naman po natin, sa tao, kapag ang kanyang karapatan ay naapakan, ano nangyayari? Diba po? Ang bilis magalit at maghiganti. Ngunit, hindi ganun po ang ating Panginoon. Sa lahat ng gumawa ng masama sa Kanya, pinili niya pa rin na patawarin niya po lahat sila. Ayan, purihin po ang Diyos. Ganun po, yun po ang katangian ng ating Panginoon na kailangan may pamuhay din ng kanyang mga anak. At ang pang-apat po ay, Jesus Christ was holy. Jesus Christ was absolutely holy, for He was without a sin nature from birth. He did not commit any sin. Ayan. Alam naman po natin yun. Sa Biblia sinasabi po yun na hindi po nagkasala ang ating Panginoong Yesus. Naging tao man po siya. Nagkatawang tao man po siya. Pero hindi po siya nagkasala. Instead, anong sabi sa John 1:29? Ang part po doon sa verse na yon, He takes, behold the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Ayan. At yung kabanalan na po ng ating Panginoon, Jesus manifested His holiness in loving righteousness and hating iniquity. This is seen in His cleansing of the temple. Di ba po, nung pumunta si Jesus doon sa temple at nakita niya yung mga tao na nagtitinda doon, di ba? Anong ginawa niya sa mga mesa? Tinaob niya. Kasi sabi niya, hindi pwede yun, hindi nararapat doon. Dahil yun ay, it is a house of prayer. Tahanan ng Diyos po yun. Mga kapatid, di ba? Our body is also the temple of the living God. At ayaw ng Panginoon na madumisan po tayo. Ayaw ng Diyos na mamuhay tayo sa kasalanan. Kaya ginawa na niya nga po ang lahat-lahat. Jesus hates sin so much that He was willing to die on Calvary to defeat sin and offer righteousness to all who believe in Him. Kaya nga, sabi niya doon sa 1 Peter chapter 15 to 16, Be ye holy, for I am holy. Ayan. Yan ang sabi po ng Panginoon. Be ye holy, for I am holy. Ang taong nagkaroon po ng relasyon sa ating Panginoong Jesus, siya na po ay inihiwalay na ng Panginoon mula sa kadiliman. Ayan. At inilagay na po siya sa kaliwanagan. Ibig sabihin po, ikaw ay pinabanal na ng Panginoon. Ayan. Binago ka na ng Diyos, di ba?
Dahil sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ayan. So, ang ating pagiging banal ay hindi naman po nangangahulugan ng pagiging perfect o sinless. Sapagkat ang Diyos lang po ang perfect, di ba? Ayan. Siya lang po, ang Diyos lang po. Lahat po tayo nagkasala. Ang Diyos lang po ang hindi po nagkasala. Ngunit bilang anak ng Diyos, di ba? Tinutulungan po tayo ng Panginoon para tayo po ay maging banal. Na sa kabila po na mayroon po tayong kakulangan. Siyempre tao rin po tayo. Nandito pa po tayo sa mundong ito kung saan ang kaaway ay dito naghahari. Mayroon po tayong kakulangan, nanghihina rin po tayo. Ngunit, maaari tayong maging banal sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ayan po. Paano tayo po ay dapat matakot sa Diyos? Matakot na ano? Matakot po na gumawa ng masama. At dapat ang gagawin ay magtiwala sa Panginoon. Isuko ang lahat. Isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus. At siya lamang po ang may kapangyarihan na makapagbago ng ating buhay. Wala na pong iba. Kaya, ang katangian ng ating Panginoong Hesus, nandun sa Kanya po yung kabanalan. At gusto niya rin po sa Kanyang mga anak na mamuhay na may kabanalan. Iwasan ang kasamaan. Ayan. At ang panglima po, at ito po yung panghuli, 5 bagay lang po ang aking dadalhin sa inyo sa umagang po ito. Jesus Christ was prayerful. The 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, give us glimpse into the great prayer life of our Lord Jesus Christ. But none as strong as, dito po sa Hebrews chapter 5 verse 7. Basahin po natin yung Hebrews chapter 5 verse 7. Ganito po ang sinasabi dito na siya sa araw ng kanya naman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon na may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Ayan, nananalangin. At kung tignan po natin, Jesus prayed before great experiences like His baptism, sa temptasyon na dumating sa kanyang buhay. Nakita naman po natin sa kwento ng kanyang buhay, laging nananalangin ang ating Panginoon. Minsan siya'y nag-iisa lang doon, nananalangin. Minsan kasama yung kanyang mga alagad. Yes, Jesus prayed openly to the Father, requesting miracles. Jesus ended His earthly life with a prayer. Na kahit sa huling sandali na po ng kanyang buhay, still nandun pa rin ang kanyang panalangin. And even Jesus prayed in submission to the will of the Father in Gethsemane. Diba? Sa Matthew 26 verse 42, sabi niya po doon, not my will, but thine will be done. So, by prayer, Jesus overcome temptations, wrought miracles, escaped death, and glorified God. Jesus told His disciples to pray and told us also to do likewise. Gusto rin po ng Panginoon na tayo po ay mamuhay na laging nananalangin. Diba? Gaya yung sinabi po ni Pablo sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. At isa pang sinabi ng Panginoon noon nung kausap niya yung kanyang mga alagad, watch and pray, that ye enter not into temptation.
The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So anong gagawin? Manalangin. Ganun po, yan po ang ginagawa ng ating Panginoong Yesus nung siya po ay narito po sa lupang ito. At sabi nga, nag-iwan po siya ng mga halimbawa na dapat din po nating tularan o lakaran. Kaya sa umagang ito mga kapatid, yan po yung mga ilan lamang na katangian ng ating Panginoong Jesucristo na dapat mapasa atin din bilang kanyang mga tagasunod. Makapamuhay po tayo ng tama para rin po maging halimbawa sa iba. Maaring ibang tao or people may never read the Bible, but they may see in our lives the truth of the good news. At makikilala nila kung sino si Jesus na ating pinaglilingkuran. Sapagkat tayo po ay tinawag upang sumunod sa ating Panginoon, dapat din nating sundan ang kanyang mga halimbawa. Mamuhay po na may, yung una po kanina, ang katangian ng ating Panginoon, mamuhay din po tayo na punong-puno ng pagmamahal, may habag sa ating kapwa, may pagpapakumbaba, may kabanalan, at mapanalangin. Yun. So, makikita po sana sa atin mga kapatid ang mga katangian ito. Maari pong mahirap sa una, ngunit sa tulong at biyaya ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, alam ko, magagawa po natin ang mga ito. Amen. Sabi ni Pablo, I can do all things through Christ, who strengthened me. So, yung mga bagay na ito, mga kapatid, kaya din po natin yun. May pamuhay din po natin ang mga yan. Kung tayo lang po ay patuloy na sumunod, ibigay ang ating buong buhay sa ating Panginoon. At siya po yung maghari sa ating mga buhay. Wala po tayong magagawa kung wala po ang ating Panginoon. Siya po ang kailangan po natin. At sabi nga rin po doon sa Galatians 2:20, for I am crucified with Christ. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. So, sa umagang ito mga kapatid, hayaan po natin na ang Panginoong Hesus, siya po yung maghari sa ating mga buhay para yung mga bagay na kalugod-lugod, mga katangian na mabubuti ay siyang makita sa ating buhay. At makita ang Panginoong Hesus sa atin at tayo maging pagpapala rin po sa iba. Purihin po ang Panginoon. God bless us all po. Tayo po ay manalangin. O Lord, we thank you for your wonderful example which we ought to imitate and live out before everyone. Lord, reign in our lives. Panginoon, tulungan niyo po kami na aming may pamuhay ang inyong mga katangian. At ikaw, Panginoon, ang maghari sa aming buhay at ikaw, Lord, ang mapurihan sa buhay po namin. Maraming salamat po, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang tanghali po sa ating lahat.